Hey guys, what's up? So ito po ang inyong pambansang batang kalye ng Pilipinas at kayo po ay nanonood sa aking YouTube channel, ang pambansang batang kalye at Win TV Vlog. So for today's video nga po, ang atin pong pag-uusapan ay ang game number 4 at game number 5 sa pagitan ng Barangay Ginebra at ng San Miguel sa ongoing Philippine Cup semifinals. And yun nga, prior nga po dito sa game number 4 and game number 5 ay nagbigay po ako ng prediction na mananalo ang Ginebra. Though lamang sila sa series 2-1. So yun nga, they're eyeing for a 3-1 lead. So at tingin ko mag-step up dyan at magbe-best player of the game is si Troy Rosario. Kasi nga prior dun sa game na yan, si Troy Rosario nga lang ang nag-average ng medyo mababa, 6 points per game, 6.33 rebounds per game at 3 assists. And yun nga, unfortunately natalo ang Barangay Ginebra, pero si Troy Rosario din talaga ang nag-step up. I mean, Troy Rosario got 14 points and 7 rebounds. Pero itong game number 4, obviously it belonged to San Miguel Beermen. So it was a stellar performance by San Miguel. So it's almost a perfect basketball for them. So I mean, yung points, yung rebounds, yung steals, yung assists, blocks, even yung point of turnover, bench points, second chance points, fast break points, lahat halos yan ay pinanalunan o lumamangan San Miguel. Even sa 3-point conversion, 3-point percentage, 2 points, sa free throw, lahat. So masasabi nga natin na ito yung pinaka-perfect basketball for San Miguel. So, and of course, isa sa mga nakikita natin na yung pinanalunan ng San Miguel, yung malaking factor para sa San Miguel is yung bench points. And yung bench scoring talaga, dyan talaga malaki yung kalamangan ng San Miguel. So imagine 44 out of 30 nung game number 4. And of course, ang masasabi natin dyan is may mga kinuha tayong players na magpapatunay na talagang malakas ang bench ng San Miguel. And ang kinuha natin is si Jericho Cruz at the same time si Don Trollano. And sa Ginebra naman kinuha natin dyan is si RJ Barrientos at si Maverick Hanmisi. So ito po yung mga numbers ni Don Trollano at saka ni Jericho Cruz. Alright, so si Jericho Cruz ay nag-average po ng 11.5 points per game, samantalang si Don Trollano nag-average ng 14 points per game. So 25.5 points per game na sa dalawang player pa lang ng San Miguel galing sa bench. Kumpara po sa Barangay Ginebra na si RJ Barrientos ay may 10.5, samantalang si Maverick Hanmisi may 5.75, so total of 16.25 points per game. So of course, ang disparity niyan is kung kukumpara sa overall, kasi ang San Miguel ang nakukuha nilang production from the bench ay 44.5, samantalang Ginebra is 29. So 15.5 points yung kalamangan ng San Miguel over sa Ginebra. And yun nga, so ang napakalaking bagay po kasi ng bench scoring ng San Miguel, kasi yan yung advantage nila. So dyan mo makikita yung deep or lalim ng bench ng San Miguel. So sa Ginebra kasi medyo inconsistent. So nandyan of course si Raymond Aguilar, ready, Nards Pinto, Jeremiah Gray, of course RJ Barrientos, Maverick Hanmisi, Ben Adamos. So yan yung mga bench players ng Ginebra, pero kakaiba pa rin yung sa San Miguel, consistently. So ikaw kung nakakakuha ka ng consistent production from Trollano, Jericho Cruz, Chris Rosales, si Moktaw Tua, yan, talagang may hirapan ng Barangay Ginebra. So proceed tayo dun sa game number 5. So ang game number 5 natin, so kung ang pag-uusapan ay bench scoring ng San Miguel, so of course lumamang ang San Miguel sa bench scoring pa lang. So imagine, bench scoring nila is 47 against 32 lang ng Barangay Ginebra. So at of course ang nagbigay ng malaking production galing bench naman ay si Jericho Cruz. Imagine 27 points ang in-score. At
tinulungan niya yung 31 points naman ni CJ Perez. So of course si Junmar Fajardo hindi nga siya 100% pero he's able to manage 14 points, 12 rebounds, 6 assists. So at yung mga importanteng points nga ng San Miguel, kumbaga yung mga rebounds, offensive rebounds ng San Miguel ay nakukuha nga ni Junmar Fajardo. And of course, pag nasa inside the paint, wala na talaga makapigil sa kanya. Unlike before na may Greg Slaughter, may assistant ang Ginebra, ngayon wala na eh. So pwedeng makamatch kumbaga ma-deny nila yung pasa, pero yung pag nakakuha na ng offensive rebounds, mahirap nang pigilin si Junmar Fajardo. And speaking of offensive rebounds, kumbaga dito naman ang ma-appreciate natin sa Ginebra ay si Troy Rosario. So Troy Rosario got 11 points and grabbed 16 rebounds. And itong si Troy Rosario, so talagang ito yung kanyang kumbaga arsenal, yung offensive rebounds. Even nung nasa Blackwater siya, even nung nasa Token Tech siya, ay ito yung panlaban ni Troy Rosario, yung offensive rebounds. And imagine, Troy Rosario got 11 offensive rebounds. And ang Ginebra, all in all, yung total offensive rebounds ng Ginebra is 27. And parang ito na yung sa kasaysayan ng Barangay Ginebra, ito na yung pinakamaraming offensive rebounds ng Ginebra, 27. So, and yung defensive rebounds sila, 24 lang. With comparison sa San Miguel, 14 lang yung offensive rebounds nila at 26 yung defensive rebounds. And kung titingnan mo mabuti sa rebounds, sa offensive rebounds, akakalain mo lamang na lamang ang Ginebra sa second chance points. Pero nagkakamali tayo. Kasi ang Ginebra able to shoot 17 points lang out of 27 offensive rebounds. So meaning to say, ang daming minintis ng Ginebra galing sa offensive rebounds. Tapos yung San Miguel, 14. So 3 points lang yung disparity. Nakakuha sila ng 14 offensive rebounds, na-convert nila halos kalahati. So 14 points ang na-score. So dumako naman tayo sa assist. So assist lamang din ang San Miguel. Kaya karaniwang lumalamang ang Ginebra sa assist kasi yung triangle offense kasi is more on passing, kung sino yung libre siya yung titira. So unfortunately 17 lang yung assist ng Ginebra. Ang team na nag-average ang almost 28 to 32 assists per game ay 17 assists lang. Ang San Miguel 20. So yung sa turnover naman, ang Ginebra got 16 turnovers and San Miguel 12 lang. So pero sa points of turnovers, pag tinignan po natin, ang San Miguel pa yung naka-convert ng malaki, 24 points against 15, so 9 points yung disparity. And kung titignan po natin sa defense naman, sabi nga nila is yung defense is the best offense. So naniniwala naman tayo dyan. Imagine, yung San Miguel got 11 steals and 6 blocks. Ang Ginebra, 3 steals and 2 blocks only. So talagang ang laki ng ang ganda ng defense na pinakita ng San Miguel, and that's the reason why tayo ay nilabangan ng San Miguel ng 11 points. Kumbaga come from behind victory pa nga sa San Miguel kasi lamang ang Ginebra ng 14 early in the second quarter. Tapos yun, nagbaliktad yung mundo. Nandyan dumating yung Jericho Cruz na parang nag-take over. Sunod-sunod yung tira ni Jericho Cruz at pumapasok. Ang hindi ko lang maintindihan is bakit hindi nagkaroon ng major adjustment ang Ginebra pagdating sa defense kay Jericho Cruz. So I mean, Coach Tim Cone is a master of adjustments, pero bakit ganun yung naging production ni Jericho Cruz? Sobrang galing ba talaga ni Jericho Cruz para siya para maging unstoppable siya? So, or hindi lang nila inakalang si Jericho Cruz talaga ang puputok para sa San Miguel, or sabihin na nating mix offense ng San Miguel kasi CJ Perez yung iniisip nila na may 31 points nga, so 27 naman kay Jericho Cruz. So sobrang ganda ng combination ng dalawa, kaya natalo ang Ginebra. And at the same time, kumbaga back-to-back losses yung para sa Ginebra. So marami po tayong nakikitang pagkakamali, pero of course sila yung mas professional, alam nila yung ginagawa nila ng coaching staff. Ayaw din naman nilang matalo. So at
nga, sabi ko hindi na naman natin paghahanapan lalo sa Troy Rosario kahit may mga tira siya na malalapit na supposedly papasok ay hindi papasok. Hindi po natin siya masisisi kasi si Troy Rosario po kasi is mahirap po talagang bantayan ng isang Junmar, tapos may backup siyang Bautau Tua. Pag pinagsabay, mahirapan na talaga yung Ginebra. Si Japet na foul trouble pa. So Japet Aguilar dapat din nga kumbaga tulong talaga sila ni Troy Rosario. Pero sasabihin din pa rin natin na talagang despite dun sa ganda ng lineup ng Ginebra ay masasabi pa rin natin na may kulang talaga. At yung kulang na yun I believe yung isang legitimate center din talaga. So of course hindi na natin pag-usapan kung ano yung kulang sa ngayon. So ang pag-usapan pa rin natin is kung ano yung pwedeng mangyari sa game number 6. So sa tagal ng panahon ito po yung isa na namang do or die series para sa Ginebra, and down sila, so isa twice to win disadvantage ang haharapin ng Ginebra bukas sa San Miguel. So first game ang Ginebra at saka San Miguel sa game number 6. So ang inaasahan talaga natin ay yung mga makakapunta ng venue, pumunta po kayo at of course mabuhay ulit yung Ginebra, yung never say die spirit ng Barangay Ginebra upang magkaroon ng motivation ng Barangay Ginebra at makatay tayo sa series para magkaroon ng close out game sa Wednesday. So if necessary, mananalo tayo sa San Miguel bukas. So yun nga, Wednesday ang game number 7 and winners take all nga po itong mangyayari dito. So I hope ang talagang makapag-focus ang Barangay Ginebra dyan sa aking palagay ay sa bench scoring. Kailangan is malimit nila. Kung hindi mo naman mazizero yung mga yan pero malimit mo sila. So kung nagbibigay si Jericho Cruz at saka si Don Trollano ng 25 points per game, so at least malimit mo sila hanggang 15 to 10 or to 12 points, maganda na yon. Pero of course bantayan din nila si Marcio Lassiter kasi isa si Marcio Lassiter talaga sa sakit sa ulo ni Coach Tim, lalo na pumapasok yung 3-point shooting ni Marcio Lassiter. Kasi si Marcio Lassiter ang number 1 sa record ng PBA ay number 1 3-point shooter talaga si Marcio Lassiter. So of course ang isa pa ay si Junmar, tapos si CJ Perez. So daming sakit sa ulo ni Coach Tim Cone. So pero kung makukontain nila ang bench scoring ng San Miguel at mabababa nila yung production ni CJ Perez, ni Junmar at saka ni Lassiter, ay masasabi po natin na may chance ang Ginebra na magkaroon ng game number 7. So yun na muna for today's video, at ito po again ang inyong pambansang Batang Kalye ng Pilipinas, at mabuhay po kayo.